Nung bata pa tayo, ang kanto at bakuran ang naging entablado ng ating pagkabata. Pawis, tawa at sigaw na puno ng buhay. Sa video na ito, titingnan natin ang noon at ngayon, Filipino Childhood Games. We rarely see today. Bawat laro, ang kumpletong patakaran, materyales, at tanawin ng alaala na tiyak magpapaantig sa puso ng bawat Filipino. Manood hanggang dulo. May simple at konkretong paraan, tayo para buhayin, muli ang mga larong ito sa komunidad at pamilya. Ikaw na, patintero. Patintero ang isa sa pinakapopular na laro sa gabi at hapon sa bawat kanto. Kailangan ng chalk o piraso ng linyang itinatak sa sahig. 2 pahalang na linya para maging bahay ng taguan at 3 pahalang o patayong linya depende sa variant. Mga manlalaro ay hinahati sa 2 koponan, mga tumatawid, manlalaro, at mga bantay tag. Ang layunin ng tumatawid ay makatawid mula sa isang dulo ng guhit papunta sa kabilang dulo ng hindi nahahawakan o nahahabol ng mga bantay. Ang bantay ay karaniwang nakapwesto sa bawat linya. 1, 2, 3, may kanya-kanyang responsibilidad. Ang una ay humaharang sa unang guhit, ang pangalawa sa gitna, at ang sentro ang nag-oorganisa ng pagkilos. May mga lokal na tawag at chant na nagpapakabuhay sa laro. Patintero, sari-saring tik-tik o patintin huwag masnap. Karaniwang edad 6-12. Sa ilang lugar sa ngayon ang nakatatanda na mag-sideline bilang judge. Specific tactics. Kung ang tumatawid ay gagawa ng tiklop, pababa pataas na hakbang, o siksik, pagdikit sa kalaban. Para makapagtulak ng oras, lahat ito may pangalan at pamantayan. Bakit nawala? Kakulangan ng ligtas na espasyo, pag-usbong ng gadgets, at takot ng magulang sa trapiko. Paano i-revive? Mag-organisa ng patintero night sa barangay plaza. Maglagay ng malinaw na boundary tape, magtalaga ng safety marshal, at ipaskil ang simpleng rule card. Hindi lang laro, ito'y ensayo ng taktika, teamwork, at pagiging mapamaraan, isang bagay na dapat ipagmamalaki ng ating kultura. Ikalawa, tumbang preso. Tumbang preso, isang larong simple sa kagamitan pero komplikado sa diskarte. Kailangan ng lumang lata, sukat size 3/5, tsinelas o flip-flops na magsisilbing pamalo, at isang markadong bilog na nagsisilbing preso o bahay. Isang manlalaro ang magiging tag at magbabantay sa lata na nakalapag sa gitna ng bilog. Ang iba ay magtatangkang patamaan ang lata mula sa malayong distansya, gamit ang tsinelas. Pagkatapos ay mabilis na makakahatak para habulin ang tsinelas at makabawi ng hindi mahuhuli ng tag. May mga diskarte, ang sweep, malakas, mababang pagkakabato para tumilapon ang lata papalayo. Ang tipak, bahagyang hampas para mapunta sa gilid at madaling patamaan ulit. Kung matamaan ng tama, kailangang ibalik ang tsinelas sa sariling home base bago mahuli. Kung nahuli, siya ay preso at kailangang magbayad ng penalty, lumabas ng kalahating piko o sumayaw ng isang linya ng tula. Sa ilang baryo may ritual. Bago magsimula, may mabilis na pang-uusap kung ilang shot, kada bata at kung ano-ano ang bawal, hal. Bawal ilagay ang tsinelas sa ulo. Bakit nawala? Dahil sa mga modernong sapatos na delikado gamitin bilang batuhan at takot ng magulang na masira ang tsinelas. Para buhayin, imbitahan ang mga magulang para sa Family Tumbang Preso Day, magbigay ng low-cost replacement, cans at MC para mag-guide kapag may bata na nahihirapan. Ang larong ito nagtuturo ng aim, bilis, at discard, at pinaka-importante, nagbubuo ito ng maliliit na kwento ng pagkakaibigan sa bawat lata na tumatama. Ikatlo, luksong tinik. Luksong tinik ang laro na nangangailangan ng tiwala at lakas ng katawan. Gumagamit ng 2 manlalaro bilang tinik, karaniwang sisiw o kamay na magkasalungat, ang posisyon, isang kamay nasa sahig, ang kabilang kamay sa paa ng kasama, o paggamit ng tuod at tirador na parang X, habang ang iba pang manlalaro ay tumatalon sa ibabaw ng tinik. Patakarang detalyado, unang antas. Dakot, mababang posisyon ng tinik. Pangalawa, itinik, itaas ng kaunti. At patuloy hanggang sabihin ng grupo lapit na o hanggang hindi na makatawid ang tumatalon. Ang pagtaas ng antas ay may pangalan, baka, ihash, o lokal na tago-lubid sa ilang bayan. Kung tatama ang manlalaro sa tinik, siya ay magiging bagong tinik o aalis sa laro depende sa napagkasunduan. Mahusay ang laro para sa leg strength at spatial timing. Typical na edad 7 o 13.
May mga sikreto. Ilang bata naglalagay ng maliliit na piraso ng tela sa mga daliri para hindi dumulas o nagpapapractice sa hagdan upang mapalakas ang jump. Bakit nawala? Karamihan ay dahil sa kawalan ng malinis at patag na lugar na pwede magsagawa ng ligtas at pag-aalala ng magulang sa injury. Paano i-revive? Magsagawa ng Luksong Tinik Workshop. Sa eskwelahan kasama ang PE teacher, maglagay ng soft mats at magturo ng tamang landing technique. Ito'y hindi lamang laro, kundi senyas ng lakas ng loob at kumpiyansa na dapat ipagmalaki bilang ugali ng Pilipino. Ika-4, luksong baka. Luksong baka ay halaw sa dinamismong kailangan ng grupo. Simple ang props. Isang matibay na batang lalaki o babae na uupo at magiging baka, habang ang iba ay tumatalon sa ibabaw niya. May eksaktong ritmo. Unang round ay sobra, mababang jump. Kasunod gitna at umakyat hanggang uluwi, pinakamataas. Ang taong nasa gitna ay nakagripo ng braso at nakatayo ng nakabaluktot na siyang hahagkit o magiging pundasyon. Bawat tumatalon ay kailangang lumampas mula sa balikat o balakang at may suscript ng cadence na sinasabayan ng kantang umiikot sa komunidad, luksong baka, taas, taas, wag madapa. Kung matagumpay ang tumatalon, nagpapatuloy ang laro. Kung madapa, siya ang bagong baka o may penalty. Magbilang at i-recap ang bilang ng crunches o simpleng gulp ng hangin. Ang laro nagtuturo ng tiwala, koordinasyon at respeto sa kapwa dahil kailangan ng malinaw na komunikasyon bago tumalon. Bakit nawala? Dahil sa urbanization, kawalan ng maluwag na espasyo at cultural fear ng physical contact. Para maibalik, ipaloob ito sa summer camp, activities ng barangay upang maturuan ng tamang technique at safety cues at i-emphasize na ang larong ito ay tradisyonal na bonding exercise na nagpapalakas ng loob ng kabataan. Ika-5, Piko. Piko ay may lokal na bersyon na punong-puno ng pangalan at palaso. Kadalasang gumagawa ng marektang Piko board gamit ang chalk, supot ng soap o batong patpat bilang tison. Ang layout, single box, double box, at may mga espesyal na hugis para sa iba't ibang lungsod. Patakaran, itapon ang marker, bato o piraso ng lata, patungo sa unang kahon, tumalon sa isang paa o dalawang paa ayon sa layout, kunin ang marker sa pagbalik ng hindi tumapak sa guhit. Mga pangalan ng moves, pakaladl, malalim na hakbang, balik maliit, back hop ng matulin, at tumbok, perfect throw. Mga dagdag sa ilang lugar, may bonus square na tukoy na nagbibigay ng extra turn o skip. Epekto ng laro, nagpapalakas ang balance at number sense dahil kasama ang pagbibilang ng mga kahon. Bakit kumupas? Dahil sa pagbabago ng mga kalsada sa urban areas at ang pagdami ng cemented surfaces, na mas delikado kapag basa, pati na rin ang paglilimit ng street play sa mga paaralan. Para ibalik, mag-set up ng Pico Alley sa school fair gamit ang temporary tape at magturo ng scoring system o gawing parte ng math lesson ang layout para matuto ng bilang at geometry habang naglalaro. Ang Pico ay hindi lang physical play, ito'y practical na aralin sa tiyaga at focus, isang maliit na tagumpay sa bawat hukay na malalampasan. Ika-6, sipa. Sipa, isang tradisyonal na pambansang laro na may iba't ibang anyo. Sipa gamit ang ratan, sipa bola, at sipa gamit ang lata o washer na nakakabit sa sinulid. Specific kit, rattan woven ball na may diameter 6.8 cm para sa classic sipa. Para sa washer sipa, 3-5 pirasong washers na pinagdugtong at sinulid na may buhol-buhol para mas madaling italon. Patakaran, ang layunin ay mapanatili ang sipa sa ere gamit ang paa o paa at hita ng hindi bumabagsak. May scoring sa bilang ng kicks o sa paglipat ng bola sa kasunod na manlalaro. May variant na sipa queen, kung saan ang pinakamahabang uninterrupted volley ay magwawagi at tatanggap ng maliit na tropeyo, madalas medalyang gawa sa aluminum foil. Ang sipa ay hindi lamang laro kundi naging national sport training ground para sa sepak takraw at iba pang foot skills. Marami ring sikat na manlalaro ng sipa na naging lokal na alamat sa probinsya. Bakit kumupas? Dahil sa access sa modern sports facilities. At ang woven sipa ay mas mahal gawin kaysa sa simpleng gadget. Revival idea mag-host ng Sipa Challenge sa Barangay Fiesta, preset, categories by age, basic footwork clinics ng mga local coaches, at giveaways ng woven sipa upang maengganyo ang mga bata. Sa bawat sipa na tumatalbog,
Naririnig ang puso ng Pilipinas na pumapadyak, isang simpleng paligsahan pero puno ng pagmamalaki. Ikapito, Holen, Marbles. Holen o laro ng tirik bolitas, maliit pero may malalim na kultura. Ginagamit ang tibs, agapan, at big ow na may kanya-kanyang pangalan ng marble, glass, agate, clay. Layout, maghukay ng maliit na bilog sa lupa. Diameter 8-12 in. At markahan ng pana o target spot. Bawat manlalaro ay may sariling set ng marbles at nagtatangka na itiklop o itulak ang marble, papasok ng bilog gamit ang hintuturo o hinlalaki para makuha ang mga marble ng kalaban. May detalyadong scoring, tibs ay 1 point. Agapan, 3 points at Big Ow. Mas mataas at may complex negotiation ng sahod. Kung sino ang magsasabing tira, ay may karapatang pilitin ng kalaban na tumaya ng extra marble. Skills, precision, angle reading at pasensya. Mga tradisyonal na tip. Ang ilang mga bata ay nag-aayos ng marble sa init ng araw upang hindi madulas o gumagamit ng maliit na pitak ng cloth to steady their throw. Bakit nabawasan? Maraming marbles ang nawawala o nababasag at ang modern toys ay mas madaling bilhin, plus safety and cleanliness concerns sa mga urban playgrounds. Revival tip. Maglagay ng hole and corner sa public park na may mga durable, reusable marbles at isang maliit na scoreboard. Isama sa after-school program para ituro ang math-based scoring at sportsmanship. Holen, maliit man ang gamit, nagtataglay ng malaking leksyon sa focus at strategy. Ikawalo, tiyakad, bamboo stilts. Tiyakad. Simple ngunit nakakatawag pansin. 2 pirasong mahabang kawayan, bamboo, na pinapako ang footboard sa taas na 20-30. CM exact build, 1.52 cm. Diameter bamboo poles. Footboard, des 2 centit, na may maliliit na pako at strap para sa seguridad. Ang manlalaro ay aakyat, i-a-adjust ang footboard para hindi maluwag at maglalakad gamit ang 2 kamay bilang balance. May mga tricks, figure 8, patakbong tiyakad at dance step, lahat. May lokal na pangalan at ranking sa galing. Tradisyonal itong laro sa fiesta, tuwing pista at sa bukid kung saan ginagamit din bilang transport para sa mahahabang distansya sa mga palayan. Bakit nawala sa urban areas? Kakulangan ng materyales, safety concerns, at modern alternatives tulad ng skateboards. Revival. Magturo ng basic tiyakad building workshop. Para sa kabataan, kasama ang tamang sanding, securing of footboards at gamit ng helmet at knee pads. I-promote bilang eco-friendly toy dahil gawa sa lokal na kawayan. Tiyakad ang nagtuturo ng balanseng pag-iisip. Literal na naglalakad sa taas, simbolo ng pagkakaroon ng lakas at tiyaga, bagay na dapat ipagmalaki at ituro muli sa mga bagong henerasyon. Ikasyam, sungka. Sungka ang klasikong larong pambahay na nakaugat sa ating pre-colonial na kultura, gumagamit ng mahaba at mababaw na kahon, sungkaan na may 7 butas sa bawat gilid at 2 malalaking ulo sa magkabilang dulo. Mga materyales, tradisyonal na kahoy, narra o molave na inukit ng maayos. Mga butil ng butil, bato o tortoise shells bilang butil, buto ng niyog o butil ng mais kapag lokal. Patakaran, 2 manlalaro, bawat isa ay may sariling 7 butas. Sisimulan sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng butil mula sa isang butas at ipinamamahagi ng pakusot sa mga kasunod na butas. Sewing. May malalim na stratehiya. Kung huli mong mailagay ang butil sa kalabang ulo, makukuha mo lahat ng laman ng kalaban sa kaliwang bahagi. Ito ay math at foresight na naka-embed sa likod ng makisig na kamay. Sungka ay hindi lamang laro kundi larangan ng political at social discourse. Noong unang panahon, may mga kwentong panalo na naging simbol ng honor sa baryo. Bakit hindi nakaraniwan? Dahil sa expense ng kahoy at ang pagka-modernize ng living room furniture, pati na rin ang shift sa digital board games. Revival, hikayatin ang micro-entrepreneurship, pagkuha ng local artisans para mag-hook up ng affordable sungkaan sa mga public libraries at community centers. Isama ang sungka sa Cultural Day sa paaralan at ituro bilang bahagi ng math lesson, division at counting. Sungka ay slow-paced pero puno ng talino, isang pagpapatunay na napakarami nating natatanging tradisyon na dapat ipagmalaki. Ika-10, luksong lubid, jump rope. Luksong lubid o Chinese, garter jump rope. 2 uri, lubid na.
hihilahin ng dalawang tao habang ang iba'y tumatalon, basic, double dutch at advanced group routines. At ang garter kung saan may sequence ng pagtaas ng lubid na. Sinusundan ng jumping patterns. Materyales, rubberized rope o yarn at sa garter, isang braided elastic band. Mga eksaktong rules. Una, standard count. 1 minuto ng single jumps. Sumunod 2 minuto turns. May mga specific calls tulad ng enter, skip, double, at turn back. Technique, heel to bounce, knee flex at forefoot land para maiwasan ang injury. May mga chants at songs na sinasabayan. Halimbawa, luksong lubid, taas, taas, siga. At specific foot patterns na may pangalan tulad ng crisscross, ankle twist at heel drop. Bakit kumupas? Dahil sa urban scheduling at competition ng gadgets para sa attention span, at dahil maraming paaralan ang nag-aalis ng non-structured playtime. Revival, isama sa PE curriculum. Bilang cardio routine at gumawa ng jump rope festival na may categories, speed, stamina, choreography. Luksong lubid naghuhubog ng endurance, timing, at koordinasyon, mga kalidad, na hindi lang mahalaga sa laro kundi sa buhay. Isang maliit na ritual ng pagkakaisa sa bawat talon. Otro. Ang mga larong ito ay hindi lang libangan, sila ay cultural toolkit ng ating pagkabata, puno ng taktika, tiyaga at pagkakaisa na nararapat ipagmalaki at ipasa. Kung naantig ka, mag-share at mag-ayos ng isang simpleng laro sa inyong barangay. Maliit na hakbang para buhayin ang puso ng ating kultura.